Bumalik na nga ang Hunter x Hunter sa manga at nabuhay muli ang buong fandom ng kwentong nilikha ni Yoshihiro Togashi. Nakita natin sa nakaraang linggo ang mga unang chapters mula chapter 401 at mula dito, meron pang 29 na kabanata ang sunod-sunod na ipapublish bawat linggo. Dulot ng pagpapatuloy ng Hunter x Hunter sa manga, madami ang nagtatanong kung magbabalik din ba sa anime ang Hunter x Hunter. At ang kasagutan ko sa tanong na ito ay oo. Pero wala pang anunsyo kung kailan ilalabas ang anime version. Nasabi kong ilalabas ang Hunter x Hunter sa anime sapagkat isa ang kwento sa pinaka-inaabangang serye hindi lamang sa Japan kundi pati na rin sa buong mundo. Nag-top 2 ang chapter 401 ng Hunter x Hunter sa most viewed manga list ng Weekly Shonen Jump. Sunod siya sa One Piece na may isa sa pinakamalaking fandom sa lahat ng anime at manga sa mundo. Higit pa dito, nag-top 1 ang volume 38 ng Hunter x Hunter sa unang linggo nito matapos maging available sa iba't ibang manga outlets sa Japan. Nakabenta lamang naman sila ng higit 500 kopya at tinalo ang mga manga na hindi nagkaroon ng hiatus o mahabang break. Sa madaling salita, dulot ng kasikatan ng Hunter x Hunter, siguradong pag-aagawan sila ng mga animation studio sa Japan upang magkaroon ng mga ito ng karapatang lagyan ng buhay ang Hunter x Hunter sa anime. Ganun pa man, hindi pa natin masasabi kung kailan mangyayari ito dahil kadalasan, ang mga manga lamang na nabibigyan ng anime version o new season ay yung mga kwento na nakatapos na ng isang arc. At sa kasalukuyan, hindi pa tapos ang bagong yugto ng istorya. Ang tanong ngayon ay kailan magtatapos ang mga bagong arcs ng Hunter x Hunter? Merong 2 bagong arcs ang tinatrabaho ngayon nila Togashi. Una ay ang Dark Continent Arc at ang pangalawa ay ang Succession Contest Arc. Magkakonekta ang dalawang ito kaya pwede nating sabihin na iisang arcs lamang sila. Ang bagong arcs ay nagsimula sa chapter 340. Meron na itong 62 chapters at madadagdagan pa ng 28. Kaya suma total, ang Succession Contest ay meron ng 70 kabanata at madudugtungan pa dahil hindi pa tapos si Togashi sa pagguhit ng mga bagong chapters. Sa tingin ko, base sa pacing at tema ng Succession Contest Arc, magiging kasing haba nito ang Chimera Ant Arc na gumugol ng 132 chapters. Kung mangyayari ito, kailangan pa ni Togashi na gumawa ng 40 new chapters ng kwento. Ang chapter 401 hanggang chapter 430 ay makokompleto sa buwan ng Mayo 2025 at ang chapter 431 naman hanggang chapter 470 ay posibleng ilabas mula buwan ng Hunyo hanggang Marso ng 2026. Ang bawat episodes ng anime ay gumugugol ng 3 buwan bago ma-animate at bilang ang Hunter x Hunter ay isa sa mga nangungunang anime sa mundo, maaaring trabahuhin ito ng mga malalaking animation studio. Kaya kung matatapos si Togashi ang Succession Contest Arc sa unang quarter ng 2026, malaki ang posibilidad na makita na natin ang pagbabalik ng Hunter x Hunter sa anime bago matapos ang taong 2026. Maraming dapat abangan sa anime version ng Hunter x Hunter. Iisa-isahin ko sa inyo ang ilang eksena sa manga na siguradong magiging mas maangas kapag napanood natin sa anime. Una syempre dito ay ang mga eksena kung saan kasama ang ama ng ating bida na si Jing Freaks. Nakakasabik makita kung paano makikipagsagutan ng Hunter sa dating chairman ng Hunter Association na si Pareston Hill. Sapagkat kahit sa manga pa lamang, mararamdaman mo ang tensyon na namamagitan sa dalawang karakter. Bukod dito, dapat din nating abangan ang interaction ni Jing sa Beyond Expedition Team. Kasama dito ang pagtuturo niya ng iba't ibang lengguwahe kay Curly, ang pagpapakitang gilas niya ng Nen sa harapan nila Usamen, at ang pakikipaglaban niya sa grupo ni Mohair. Higit pa dito, tiyak na magiging top rated ang episode ni Jing sa anime sa oras na dumating tayo sa parte kung saan inilabas na niya ang kanyang talento sa Nen. Ito ang pangongopya ng Nen ability ng ibang tao. Si Jing ay isa sa mga inaabangang karakter sa istorya, kaya ang mga eksena niya sa susunod na episodes ng anime ay tiyak na hindi palalampasin ng madaming taga-subaybay ng kwento. Bukod kay Jing, sigurado magiging kapanapanibik din ang anime version ng laban nila Hisoka Moro at Chrollo Lucifer. Ang labang ito ay tumagal ng 7 chapters kaya kapag isinalin nito sa anime, maaaring katumbas ito ng 3 episodes na naglalaman ng paghaharap nila Chrollo at Hisoka sa Heaven's Arena, pagpapaliwanag ng magnanakaw sa Nen ability na gagamitin niya, paghabol ng Hunter sa kanyang katunggali sa karamihan ng tao, paggamit ni Hisoka ng Banjigan para wasakin ng mga puppets ni Chrollo, at pagtatapos ng laban sa pagitan ng dalawang malakas na
ng NEN users. Kasama din syempre sa anime episodes na ito ang malungkot na katapusan ng dalawang miyembro ng Phantom Troop. Kaya kung mangyayari ngang ma-anime ang pagtutuos nila Hisoka at Chrollo, siguradong masasama ito sa listahan ng best fights ng Hunter x Hunter at ng lahat ng anime. Sunod sa laban nila Hisoka at Chrollo ay ang mga detalyeng nagpapaliwanag sa Dark Continent. Naaalala nyo pa ba noong tumayo ang mga balahibo nyo sa episode 148 matapos sabihin ni Jing na ang mundong kilala nila Gon ay maliit na parte lamang ng mundo na tinatawag bilang Dark Continent? Ang excitement na nararamdaman nyo sa tagpong ito ay siguradong ang parehong pakiramdam na mararanasan nyo ulit kapag nailagay na sa anime ang iba pang impormasyon ukol sa Dark Continent. Halimbawa, dyan ay ang mga yamang makikita sa kontinente, ang mga paglalakbay na isinagawa para magtungo sa lugar, at syempre ay ang mga banta na matatagpuan sa Dark Continent na tinatawag bilang 5 threads. Maliban sa Dark Continent, dapat din nating abangan sa anime ang mga bagong abilidad ng bida nating si Kurapika, sapagkat ipinakita na ng Hunter ang pinakahuli niyang kadena na ipinalalabas niya sa kanyang hintuturo. Ito ang Steel Chain. Gamit ang kadenang ito, nagawa ni Kurapika na talunin si Saiyard, pabagsakin ng sundalo na si Vincent, mailigtas ang buhay nila Rey na Obito ng paulit-ulit, at buksan ang kakayahan ng ibang gwardya sa paggamit ng NEN. Ang Steel Chain din ni Kurapika ang nakapagpalabas ng isa pang espesyal na abilidad na tinatawag bilang Stealth Dolphin. Isipin nyo na lamang kung gaano kaangas makita si Kurapika sa anime habang kasama ang sarili niyang NEN Beast na tumutulong sa kanya para maisagawa ang kanyang mga plano. Ang isa pang parte ng kwento na hindi pa huhuli sa listahan ng mga dapat nating abangan sa anime version ng Hunter x Hunter ay ang Succession Contest. Alam kong kayo din ay hindi na makapaghintay na makita ang 14 na prinsipe ng Kakin. Halimbawa dyan ang unang prinsipe na si Benjamin, ang sanggol na prinsesang si Wobble, at ang talentadong prinsipe na si Cherdnik. Kasama nila sa animated version ang mga kakaibang nilalang na tinatawag nila bilang Guardian Spirit Beast. Ano kayang hitsura sa anime ng mabalahibong Nenwis ni Hulkenberg? Gaano kaya kaganda ang nag-aapoy na tagapangalaga na Zhang-Lei? At sobra pa din kaya nakakatakot ang Guardian Spirit Beast ni Mariam? Lahat ng tanong na ito ay masasagot natin sa anime version ng Hunter x Hunter. Madami tayong nakaabang sa paglabas ng bagong episodes ng Hunter x Hunter, pero wag kayong mag-alala sapagkat sigurado ako na nalalapit na mangyari ito. Hindi tayo bibiguin ni Togashi katulad ng hindi niya pagbigo sa atin noong matagal na nawala ang kwento sa manga. Kaya kung nahintay natin ang pagbabalik ng Hunter x Hunter sa manga, tiyak na madali lamang sa ating maghintay para sa pagbabalik ng serye sa mundo ng anime. Ito po ang aking kasagutan kung kailan magbabalik ang Hunter x Hunter sa anime. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!